Hi there mga kapatid, it's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel. But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update and paki-like and share mo na rin. Ngayon, ito na yung sinasabi ko no kay Ted Filon na kinontra niya dito si VP Sara. Panoorin natin. Ang title, Dishonor the Tradition. O, yan. Noong nakaraang linggo, naglabas po ng recorded interview si Vice President Sara Duterte. Kasama sa interview na ito ang kanyang pahayag tungkol sa pambansang budget. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Pong pinabuluanan ni Congressman Zaldico ang aligasyon ni VP Sara. Habang wala pa pong Yan si Zaldico. Yung kita yung gilagid direktang inihahayag tungkol dito ang speaker ng Kamara. We beg to differ sa sinasabing ito ni VP Sara. Madam VP, we beg to disagree. Agoy! Bakit ka ganyan, Idol Ted? Ba't ka nagdi-disagree kay VP Sara? Idol ka pa man din namin. Ano ba yan? Kakalungkot tuloy. Huwag ganun. Huwag mong kinokontra yung VP namin. Pero teka, syempre alamin natin kung bakit siya nagdi-disagree. Hindi po lamang dalawang tao ang may kontrol sa pambansang budget. Nako, yun naman pala Hindi lang pala dalawa. So, hindi po talaga disagree yung ginagawa dito ni Ted Filon. Kundi, additional. Hindi lang pala dalawa. Pero, bukod sa sasabihin ni Ted Filon, may idadagdag pa ako later on. Panoorin muna natin to. Kung meron mang impluwensya ang dalawang ito, sila'y may mga katuwang para ito magtagumpay. At ito'y nangyayari din dulot ng tinaguriang time-honored tradition. Sa naging pagdinig po sa proposed 2025 national budget sa Senado, yung mga kunwaring budget hearing. Ito po'y kamakailan lamang. Muli pong nagulat ang ilang senador kung bakit nagulat daw sila walang pero later on, aprobado din. Kulang pondo para sa kasalukuyang taon ang mga napaka-importante at malalaking proyekto ng Department of Transportation na sana'y magbibigay nga po ng benepisyo sa mga mananakay. Yung kasama rito ang MRT Line 4 project, North-South Commuter Railway System, Cebu. Panahon ni Duterte to. Panahon ni Duterte. Kumbaga, dinifund nila to sa totoo lang. Bus Rapid Transit Project, PNR South Long Haul Project, Metro Manila Subway Project, at maging ang Davao Public Transport Modernization Project. Dami Ang aking pong nabanggit na mga proyekto ay kasama sa listahan ng foreign assisted projects na popondohan ng gobyerno ngayong taon. Malinaw po na ito'y nakalatag sa National Expenditure Program o NEP o NEP. NEP. Pero nang aprubahan ng Kongreso at pirmahan ng Pangulong Marcos ang General Appropriations Act, napunta sa unprogrammed appropriations ang naturang mga importanteng proyekto. Nangangahulugan na ito po'y inilagay sa hindi na po importanteng mga proyekto at walang kaukulang pondo.
Narito ang ilang bahagi ng pagdinig. For 2024, a big portion of the budget under the NEP as allocated to support the Build Better More programs of the President, particularly the rail transport program, received a massive amount for the improvement and construction of the railway system. However, I was disappointed that these programs and projects were transferred to the unprogrammed fund. Kaya lang nagulat po ako why of all programs, the priority projects or the foreign assisted projects were transferred to the unprogrammed fund. Yung propose ninyo, ano yung pinropose ninyo, how much nung last year? 187 billion in the NEP, 100. and then in the GAA we only got 41 billion. Ganun kababa ba yun? Are you sure? It was put in the majority of our appropriations was put in the unprogrammed. Okay, sige. So, To know the projects and the debt. Ito kasi yung nakapagtataka dyan, ano? Nagtataka sila. In fact, isama ko dito yung si Kong Herrera, no? You can see all those questions na alam mo yun, nabibilib tayo kasi may nakita si Senator Amy, may nakita si Senator JV, may nakita sila. Lahat sila dyan may nakita. Even sa Congress, meron sila nakita. Sabi natin, uy, sinusupalpal si Kimbo. Uy, sinusupalpal si Bunuan, si ganito. Pero ang nakapagtataka, later on, after ng kanilang briefing, after ng deliberation at plenary nila, approve. Ba? Kaya ito yung point talaga ni Ted Filon eh, na hindi lang dalawa ang may hawak ng budget. Ibig sabihin, to sum it up, okay, lahat sila. That yet have to be funded, no? Kung talagang meron, kasi nga priority ito eh, bakit mapupunta sa ano? It's still a puzzle and we still do not understand. Ayun nga, di ba, nagtataka ka kayo, sila, sorry kung pinuputol ko, ang sa akin lang, nagtataka, puzzle daw sa kanila. But at the end of the day, sila din naman nag-a-approve eh. Kung puzzle pala, kung kaduda-duda, bakit ninyo ina-aprobahan? Tapos yung kay VP Sara, ganun nyo kabilis bawasan. Ha? Sa kabila na naipresenta na ni VP Sara, ganito ang gastos namin, ganito namin gagastusin, dito namin gagastusin, pinresent na sa inyo. Tapos ang tanong, confidential fund, confidential fund, confidential funds. Tapos, dinifund pa ninyo, binawasan ninyo. Pero kayo, nagdududa na nga kayo, flood control, at kung PhilHealth, at kung aprobado din naman sa huli. Ang tinatanong po ni Senator J.V. Ejercito at Coco Pimentel ay si Undersecretary for Administration and Finance Jesus Gonzales ng DOTR. Ika ni Senator J.V., naguguluhan siya kung bakit nangyari ang mga ito. Habang sa Kamara de Representante po naman, sa budget briefing ng DPWH, may isang kongresista rin ang nagtanong kay Secretary Manuel Bunuan kung ano ang nangyari sa budget po naman ng foreign assisted projects. Narito ang ilang eksena sa naturang budget hearing. Ayan, si Kong Herrera to. Foreign assisted projects, there's zero allocation in 2024 GAA. Ano pong nangyari doon sa allocation niya for foreign assisted project? For 2024, Your Honor? Yeah. Well, we proposed actually 70 billion in our national expenditure program, but when it came out in the General Appropriations Act, we were surprised actually that there was nothing that has been allocated. So sabi ni Bunuan, nag-propose kami ng 70 billion pero ang lumabas sa GAA, wala naman allocated pala doon. Inyo bang nasilayan o nakita yung pagkamangha sa mukha ni Secretary Bunuan sa katanungan po ni bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera? At kitang-kita po ba sa mukha ni Secretary Bunuan ang kanyang pagkagulat? Dahil lumalabas na Mukhang bangag na bangag din, no? Yung mata niya dilated, oh. O ganyan talaga mata niya. Hindi ko alam, ha.
Hindi alam ni Herrera na ang pera na inilaan sa malalaki at importanteng proyekto ng DPWH ay inilipat din pala ng Kongreso sa unprogrammed appropriations. Oh. So malamang walang alam si Herrera dito. Hindi ko sa inaano si Herrera. Ang akin lang kasi nagko-question siya. Di ba't meron kayong allocated sa pondo na ganito? Saan napunta? O sabi ni Bunuan, may 70 billion kaming pinropose. Pero nung lumabas sa GAA, wala naman palang allocated. Sabi niya ganun. So question. Kasi yan di ba ang process naman niya deliberation sa Senate, deliberation sa House, pag-uusapan yan ng katakot-takot. Okay, aircon, pagkain, ang daming mga sets of deliberations and briefings, pag-uusapan yan. Okay? Ngayon, napag-usapan sa House, napag-usapan sa Senado, dadaan pa yan sa BICAM. Ibig sabihin, may mga pili sa Senado, may mga pili sa House na pag-uusapan nila in private. BICAM, bicameral ang tawag natin doon. So, ibig sabihin, yung BICAM na yun, walang minutes. Ibig sabihin, walang take down notes. Kung merong insertion, kung merong pagbabawas, kung merong amendments na doon sa pinag-usapan sa National Expenditure Program, wala tayong kaalam-alam kung ano pinag-usapan nila sa BICAM. So siguro dito nagulat si Bunuan. At nagulat din si Kong Herrera. Maraming magugulat din dyan eh. Pero ang nakapagtataka, si Senator JB na nagulat daw siya, bakit ganito ganyan, kasama naman siya sa BICAM. Ibig sabihin, ang final niyan sa BICAM. Kasama ka, Senator JB, sa sa BICAM Nagulat ka sa lagay na yan? Paano ka nagulat? Inandun ka. Si Representante Herrera po ay isa sa mga kongresista na bumoto pabor sa ratifikasyon ng 2024 budget. Bumoto din. Habang si Senador JB naman ay miyembro mismo ng Bicameral Conference miyembro. Committee. Ang mga eksena So anong point dito ni Ted Filon? Nag-question si Kong Herrera na bakit ganito ganyan, pero bumoto rin siya. Wala niya, pinabilib-bilib tayo ni Kong Herrera. Kahapon talagang sinunog niya si Kimbo. Tapos si JB, nagtataka siya na bakit ganito, bakit ganyan. Kasama siya sa BICAM. So, Ted Filon gave us 2 examples of these people from the House. Nag-question ng todo si Kong Herrera kay Bunuan. Na si Bunuan, gulat na gulat. Ganun siya, maduling-duling siya, Pero at the end of the day, bumoto din, pumabor din si Kong Herrera. On the Senate side, nagtaka si JB, pero kasama siya sa BICAM. Don't tell me, kasama ka sa BICAM, hindi mo alam kung ano yung insertion na nangyayari dyan? Ay tila pagbabalik tanaw po sa naging hearing din ng Senado tungkol sa pagkobra ng Finance Department sa 89.9 Pagkobra ng kurakutin. billion pesos na sinasabing sobrang pera ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Dito rin sa PhilHealth. Sino yung mga umaray dito? Sila Senator Amy. Itong mga senador na to, umaray sila. Ewan ko kung sinong kasama sa BICAM. Sinong kasama sa BICAM. Yung pala, bumoto din naman sila. Nagulat din di ba ang mga senador? Abay, ang iba naging emosyonal. Ang iba'y galit. Galit. Ayan. Bakit nyo nga naman kukunin ang 89.9 billion pesos na government subsidy sa PhilHealth gayong hindi nga makapagbigay ang PhilHealth ng sapat na benepisyo para sa mga pangangailangang medikal ng mga Pilipino? Abay mahaba ang diskusyon, etc., bla bla bla. Paano po nangyari yun? Sino ba ang nagbigay ng pahintulot para magawa ito ng Department of Finance? Hindi po ba't kayo rin inaprubahan ninyo sa pamagitan po ng ratifikasyon ang pinal na bersyon ng budget na dumaan sa Bicameral Conference Committee?
At doon sa BICAM na ito, inilagay ang probisyon na magbibigay kapangyarihan sa Finance Department na kunin ang umano'y excess fund ng government-owned or controlled corporations kasama na ang PhilHealth. Ang paghahanda po sa taunang pambansang budget ay napakahabang proseso. Maraming Gastos. government hours at government resources ang Grabe. inuubos dito. Malaking gastos din ang pagbuo sa pambansang budget. Grabe. Sa bawat taon, pagkatapos po ng State of the Nation address ng nakaupong Pangulo, kanyang isinusumite sa Kongreso ang tinaguriang President's Budget. Ito ay ang National Expenditure Program o NEP. Sa NEP na ito, mabubuo ang General Appropriations Bill o ang panukalang pambansang budget. Bago mabuo ang National Expenditure Program at ang General Appropriations Bill, may tinatawag ang DBM na budget call sa lahat ng ahensya at sila'y pinagsusumite ng mga detalyadong plano para sa lahat ng mga programa at proyektong poponduhan ng gobyerno. At merong Development Budget Coordinating Committee na binubuo ng Secretary ng DBM, Finance Department, Bangko Sentral Governor, NEDA Director General at mismo tanggapan ng Pangulo. Grabe, no? Panloloko Sila talaga. ang sisiguro sa mga economic target at kung papaano mapoponduhan ang bawat gastusin ng pamahalaan. Kaya naman, tukoy na sa NEP pa lamang kung ano ang mga malalaki at importanteng programa at proyekto ng pamahalaan. Oo nga po. Grabe, At no? nasa Kongreso ang power of the purse. Power of the purse! Sa kanilang kapangyarihan ang paglalaan ng salapi ng bayan sa dapat na pagkagastusan. Ngunit Ay, nasa nako! bawat ng miyembro ng Senado at ng Kamara de Representante rin ang responsibilidad sa malalimang pag-aaral sa magiging laman ng General Appropriations Act. Okay, so anong point dito? Kasi sinabi ni VP Sara, 2 tao ang may hawak ng budget. Alright? Pero, ang questions, kung hindi rin lang naman sa whole of the nation approach kuno nitong mga senador at mga congressman, wala ring mangyayari. Kasi dadaan sa proseso eh. Anong gagawin ni Tambaluslos? Dadaanin niya sa takot itong mga taong ito? Hindi, dadaanin niya sa mga gapangan. Alright, so at the end of the day, you can say all what you want. Tell all the tales that you want to the public. Show that, ikaw lumalaban sa korupsyon. Ito, lumalaban sa korupsyon. Uy, idol, lumalaban to sa korupsyon. O, ganito, re-elect natin mga to. But at the end of the day, sila rin pala, okay, may kanya-kanyang task. Sila ang responsable kung bakit lumulobo ang utang natin, kung bakit nawawalan ng pondo ang certain projects, kung bakit hindi natutuloy yung mga ibang projects, kung bakit naghihirap ang taong bayan. Kasi sila din lang naman pala eh. It's just all show. Kawawa ang taong bayan dito. Mahirap pong tanggapin Grabe, no? ang reaksyon ng mga miyembro ng Lalo na tong si Joel Villanueva, kung magsasalita, akala mo nasa yung contest na yun, balagtasan. Ay, milyon-milyon ang kinukurap. Taon-taon, kinukuha ang pera ng taong bayan. Ganon magsalita, akala mo kung nasa balagtasan eh. Kulang na lang manalo sa contest to. Hindi ba nila naiisip ang mga kumakalamang sikmura ng taong bayan? tanggapin ang reaksyon ng mga miyembro ng 2 kapulungan ng Kongreso na para bagang nagugulat
sa kawalan ng budget para sa mas importanteng mga proyekto para nga sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Sana all! Sila nga naman din. Yes, tama Virginia Gregorio. Ayan, di mo ba napansin mo lang nang naupo si BM, puro na lang hearing. Puro na lang silang hearing. Nasaan yung mga batas? Hearing in aid of legislation, pero nasaan yung mga batas na pinaggagawa ninyo? Wala. Nung panahon ni Duterte, panay tayo, nanonood tayo sa yung final signing ni PRRD sa mga bagong batas natin. Ngayon puro hearing Hearing ng paninirang puri. Ang may gawa nito. At sila din ang nag-aaproba nito. Ano pa ang silbi ng mahaba at napakamagastos na proseso sa pagbuo ng NEP? Kung sa huli, ang mga pagbabago at singit na ginagawa ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee ang siya rin lang masusunod. At nangyayari nga ang mga ito. Hindi lamang dahil sa dalawang tao, kundi dahil sa pakikipagtulungan ng halos lahat ng miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso. At nangyayari ito taon-taon. At malamang na mangyari ulit ngayong taon. Sapagkat ang sistemang ito ay isa sa mga tinaguriang time-honored tradition sa Kongreso. Na kapag ang panukalang pambansang budget ay nahimas na sa BICAM, approve na rin kaagad ito sa kanyang ratifikasyon sa Senado at sa Kongreso. Ayos. At ang time-honored tradition na iyan ang siya ring isinasangkalan para dumulas sa sanay mahigpit at masinsinang pagsuyod sa budget ng Pangulo at pangalawang Pangulo at maging ng budget mismo ng Senado at ng Kongreso. Times change. Nagbabago ang panahon. At sa pagbabagong ito, nawawalan na po ng dangal, honor, ang maraming politiko. With all due respect. Panahon na po para isabaol ang sinasabi nilang Thank you, Renzi. time-honored tradition sa Kongreso. It's time to dishonor these traditions. Ano po sa palagay ninyo? Think about it. So, lumalabas, mali si VP Sara. Hindi naman siya mali totally. Dinagdagan lang ni Ted Filon na in all reality, hindi lang dalawa, kundi lahat sila dyan. Involved sila dyan. Kasi ganito lang yan yung mga government agencies, yuyuko yan sa administrasyon. Alam nyo kung bakit? Kasi kung hindi, madidefund sila. Mawawalan sila ng pondo. Of course, hindi naman yung zero budget. Labag sa batas yun pag zero budget. Pero, yung pinopropose mong budget na kailangan mo, hindi yun ibibigay sa'yo kung hindi ka yuyuko. So, lahat yan sila yuyuko sa gobyerno. Kasi, nakita ninyo ang ginawa kay VP Sara. Ang pinagkaiba ni VP Sara sa iba dyan, hindi siya yumuko. Bahala kayo, bawasan nyo. Bahala kayo kung hindi nyo ako bigyan ng budget. I will leave it to you. Whatever your decision is, sige, bahala kayo. Hindi siya yumuko. Pinagre-report siya para mag-explain. Nag-explain na nga siya ano pang gusto nila. Pero nakita niya na it's all about politics. Hindi siya yumuko. Kaya nga sabi niya, kaya pa naman natin magtrabaho kahit wala tayong budget.
Sino ngayon ang nabubwisit? Di sila. Sila. Kasi hindi nila mapayuko si VP Sara. So, ganun ang nangyayari dyan. Kaya nga, may it be, sabihin na natin yung ibang mga senador dyan, ibang mga congressman dyan, kahit labag sa kalooban nila, kasi may mga matitino naman dyan kahit labag sa kalooban nila, kailangan pa rin nilang tumalima, yumuko, sumunod, dahil mawawalan sila ng budget. Ganun ang nagiging kalakaran dyan. Kaya, tama ang sinabi ni VP, tama din ang sinabi ni Ted Filon. Sabi ni VP, dalawa Lizaldico at saka si Martin Romualdez. Ang sabi ni Ted Filon, lahat sila dyan, Senado at Kongresan, lahat sila dyan. Ang sabi ko naman, syempre kasama dyan yung presidente. All of those, without the blessing or hindi directive kasi pag directive ano yan legal okay? Parang official yan blessing. Kumbaga nasa kompas ng Pangulo yan, ng presidente. At syempre, ng kanyang first lady, kumbaga. So, lahat sila dyan. Zaldico, Martin Romualdez, senador, congressman, presidente, first lady, lahat sila. Kaya nakita ninyo talaga walang asenso ang Pilipinas under Marcos administration kasi sila din lang naman pala ang nakikinabang sa bilyong, trilyong pera ng taong bayan. Nakakalula sa totoo lang yung pera. Nakakalula. But, tanong ko sa taong bayan, nararamdaman ba ninyo? Nararamdaman ninyo? Yung iba bumibilib daw kay Marcos for going after the Dutertes. Pero ang tanong ko sa inyo, musta naman ang buhay ninyo? Nag-improve ba? Okay ba? Mas okay ba ngayon ang buhay nyo kaysa sa former administration? Yung tanong ko sa inyo. What's that so much hatred na pinapalakpakan nyo yung administration ngayon for going after the former administration? Why? Sa halip na may nagsasabi pa na ayan, mas maganda yung magnanakaw is going after the magnanakaw o parang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw o pinupuri mo pa rin yung magnanakaw doon. Kasi pinupuri mo yung Marcos na magnanakaw na going after the Duterte na inakosahang magnanakaw. So, pinupuri mo yung magnanakaw. Diba? So, yun lang. That's the main point of this topic for tonight. Na kinontra ni Ted Filon si VP Sara. Tama siya. Tama din si VP Sara. At tama rin tayo. O yan. Lahat sila dyan actually. So, yun lang ho. At syempre, maraming salamat sa inyo sa sa pagsama, no? Sa tuloy-tuloy na pagsama. Nakita ninyo paano nila talaga tayo sinusupil. Mukhang wala na atang rally Nangyari. Parang pinapahina tayo ng pinapahina. Nananahimik na ata yung iba. That's how they do it. Unti-unti tayong pinapatahimik through sa pananakot. Oo. Actually, sabi pa nga ewan ko kung verified ito, but may nagsabi na pati raw ako. Pinasusubaybayan daw at pinababantayan daw ni Lisa. Ito sa Hong Kong. May nagsabi. Kaya nga, hindi ako magtaka. Bakit? Yung supposedly na meet and greet natin dyan sa post office. May pulis. Sino nag-report, di ba? So, hindi na ako magtaka. Kaya ganyan ang gagawin nila dyan.
Gaganyan ang gagawin nila. Saan ka man o ano, talagang ang gagawin, they will want to set a clear send a clear message sa atin. Huwag kang kokontra, kundi lagot ka. Even General Macanas, I think General Macanas was the very first vlogger na nasampulan. Diba kinasuhan siya ni former PNP chief? Kinasuhan? Oh. Siya yung unang sinampalan. May mga times na nanahimik siya and then lumabas ulit, nanahimik tas ngayon lumabas ulit. That's how they do it. So ayan, maraming salamat. Tuloy lang natin. Hindi naman tayo papapigil sa mga yan. Speaking of Attorney Harry Roque, pinaghahanap siya ng kamera dahil hindi na siya sumipot. At may rason naman po si Attorney Harry Roque at panoorin po natin yung kanyang video. Magandang araw sa inyong lahat, ha? Siyempre, narito na naman tayo sa Spokes Hour. Ay siguro alam niyo na po, no? Pina-aaresto na naman ako ng Kongreso. Alam niyo naman, dati na nila talagang plano yan. Ang totoo po niyan, kaya ako pinupuruhan ng Kongreso dahil ako daw ang pinaghihinalaan ni Speaker na ako daw ang nagkalat noong pulboronic video na ibinroadcast ni Maharlika. Alam niyo po, that's giving me too much credit. Kasi siyempre, yung makaka-access lang ng pulboronic video, yung nakakalapit kay Presidente. Hindi naman ako nakakalapit kay Presidente. Tumakbo nga ako ng senador sa Unity, pero hindi naman kami naging malapit. No? Kahit anong gawin ko, talagang hindi naman talaga ako naging malapit sa kanya. Kasi talagang parang may distansya siya kapag bagong tao. No? Yun yung akin na-discover. Kaya nag-give up na rin ako. Nasabi ko, di wag. Pero anyway, kaya po talaga sa mulat-mula, pinupuruhan nila ako. Now, alam ko naman ho bilang abogado na may kapangyarihan ang Kongreso na mag-cite in contempt. Pero alam nyo ba ho, kaya meron silang ganyang kapangyarihan, hindi po para magparusa. Wala pong kapangyarihan ng Kongreso na mag-contempt para magparusa. Ang kanyang kapangyarihan na mag-contempt ay para lang maprotektahan yung institusyon. So, unang-una po, hindi dapat ginagamit ang contempt pagpaparusa. Ako nga po, pinaparusahan ako dahil ako nga daw di umano yung source ng pulboronic video na hindi naman ako. No? Pangalawa po, bagamat meron silang ganyang kapangyarihan, sinabi na po ng Korte Suprema, merong limitasyon po yan. Ano mo yung limitasyon na yan? Unang-una, dapat yan po ay may kinalaman sa investigasyon. Pangalawa, dapat rin nirespeto ang karapatan ng mga resource persons. Now, anong kinalaman po ng aking Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth sa POGO? Di ba po, ang iniimbestigahan ay POGO? Anong kinalaman ng aking mga income tax return sa POGO? Anong kinalaman ng bentahan ng pamilya ko ng lupa sa POGO? Anong kinalaman ng estate ng aking tiya sa POGO? Wala po. Ang katotohanan, wala silang mahanap na link sa akin sa POGO. Dahil sinabi na nga ni Cassie Ong na hindi talaga ako involved sa Lucky South. Pero dahil wala silang mahanap na link sa akin sa POGO, humahanap sila ng butas. At siguro naman, makakahanap sila ng bukutas. Bakit? Hindi naman ako accountant eh. Alam niyo naman, ako'y naggagawa ng mga required forms pero hindi naman ako talaga eksakto gumawa ng mga exact forms. Pero sa akin, kung ang gusto nilang patunayan meron akong unexplained wealth, bakit hindi na lang sila magsampa ng kaso? At alam niyo po, naging desisyon na yan ng Korte Suprema doon sa kaso nga ng Begzon versus Blue Ribbon Committee, Senate Blue Ribbon Committee. Nang sabi ng Korte, hindi po hudikatura ang Kongreso. So hindi po pwede pagdinig nila, gagamitin nila para parusahan ng mga tao sa paglabag sa batas. Kung talagang sa tingin nila na meron akong unexplained wealth, di magsampa sila ng kaso at ipapakita ko naman sa ombudsman o kung saan ko kinuha yung pera na pambili ng mga lupa. Kasi nga po, ang bilin sa akin ng lolo ko, pag ikaw nagbenta ng lupa, bumili ka ng lupa. So sa akin wala pong problema yon. Pero wala pong jurisdiction ang Kongreso na paghimasukan itong mga bagay-bagay na pribado dahil ang investigasyon nila ay POGO. Ano ba sinasabi nila? Sinasabi nila ang POGO daw bumibili ng mga lupa. Meron ba silang nakita na kahit isang lupa na nasa pangalan ng POGO? Ang mga lupa po namin nasa pangalan ng mga family corporations ko. Alam niyo po, tinatanggap naman talaga yan dahil pag ikaw'y namatay at nasa family corporation, hindi ka kinakailangan magbayad ng estate tax. At kapag ikaw nagbentahan at nasa pangalan niya ng korporasyon, mas mababang buwis ang babayaran mo kasi ang bentahan yung shares of stocks, hindi yung halaga ng lupa mismo. So sa akin po talaga,
ang talagang dapat sundin na desisyon ng Korte Suprema itong Bengzon. Pag hindi po at walang kinalaman sa iniimbestiga ng Kongreso, hindi dapat isiwalat ng mga resource persons. Pangalawa, kung talagang hinuhuli nila ako dahil sa isang krimen, wag nilang gamitin ang aking sariling testimonya at sariling mga dokumento ko na ebidensya labang sa akin. Yan po yung karapatan against self-incrimination. Humanap sila ng ebidensya. Kung sinasabi nila na Pogo ang bumili ng mga lupa namin, di ilabas nila. Paano naman po mangyayari yun? Yung mga aking family corporations, 2014 pa sinimula. Wala pang Pogo sa Pilipinas. Nasimulan na yung aking mga family corporations. Ang mga bentahan po, bago pa. Sumulpot yung Lucky South 99 na yan, na pilit nilang inuugnay sa akin. Ang katunayan po, ang na-establish lamang, unang-una, sinamahan ko si Cassie Ong para nga po humingi ng gives sa pagbayad doon sa kailangang bayaran sa PAGCOR dahil nga po di umano sila'y nadispalkohan. At pangalawa, yung kaso na hinuwakan ko sa Whirlwind dahil kumpleto naman po yan sa dokumento. O nga pala, natalo na kami sa kasong yon. Pero natalo kami matapos nila 1 taon. Bantakin mo, nung lumapit naman sa akin ng Whirlwind, meron na silang writ of execution, pinapaalis na sila. Pero napahaba ko naman po yung panahon, naging 1 taon bago sila napalayas. No? At ngayong napalayas na sila, tinake over naman ng gobyerno. So, wala ang panalo nila. Kasi gobyerno ngayon ang nakaposisyon doon sa Pogo sa Porac. At hindi naman makukuha yan ng mga pribadong nagmamay-ari. So parang Pyrrhic victory, no? Wala rin nakuha yung may-ari ng lupa. Pero siyempre, ang laki din nang nawala doon sa Whirlwind kasi ginawa nila yung 49 buildings at meron din silang nabayaran ng partial para doon sa kabahagi ng kabuuan ng 10 hectares. Parang hindi ko nagkakamali, parang 4 hectares ata. Pero yan po yung dapat nilang imbestigahan. Nasaan ang pera ng Lucky South na di umano ginamit ko pagbili ng mga lupain? Wala pong ganyan kahit anong testimonya. Kasi ang sabi nga ni Cassie Ong, wala akong kinalaman sa Lucky South. Ang hinawakan ko lang kaso ng ejectment. So siguro naman naintindihan ninyo kung bakit pati yung mga medical records ko anong pakialam ng mga medical records ko at ng misis ko sa investigasyon sa Pogo. At nakita nyo naman talaga yung tiya ko na namatay na, yung kanyang estate, anong kinalaman dyan? So sa akin po, hindi po ako unang-una, hindi ako pugante sa batas. Mali po yung sinasabi ni East Barbers, the Barbers na ako daray pugante. Hindi po. Ang contempt of Congress, ikaw ay pinarusahan, pinapakulong ng Kongreso. Pero wala po akong batas na linabag. Nagsampa na po sila ng kaso laban kay Cassie at dun sa iba pang mga involved sa Lucky South 99. Hindi po ako kasama sa kahit anong kaso. Nagsampa nila ng kaso dun sa kay Alice Guo sa Banban. Hindi rin po ako kasama doon. So wala po akong kasong hinaharap sa piskalya o sa hukuman. Ang kaso ko lang po dahil ayaw ko nga ibigay yung mga dokumento na wala naman pong kinalaman sa investigasyon ng Pogo. At nandyan nga po yung desisyon ng Bengzon bilang authority na hindi mapipilit na ibigay ang mga dokumentong wala kinalaman sa investigasyon. Hindi nga po siya po pwedeng tanungin ng mga bagay-bagay na walang kinalaman sa investigasyon. Kasi ang nangyari dun sa Bengzon, nagkaroon na po ng kaso Ang iniimbestigahan nila parang nagkaroon daw ng korupsyon dahil yung mga korporasyon ni Cocoy Romualdez di umano ay binili ng Lopa family na kamag-anak ni Cory Aquino. Ang sabi ng korte, hindi naman yan legislative hindi naman yan in aid of any legislation. Wala talagang batas na bubuuin. Ang gusto lang ma-establish, corrupt din yung mga kamag-anak ni Cory. Sabi ng korte, dahil hindi siya in aid of legislation, hindi dapat ituloy ang investigasyon. At lalong-lalo na dun sa kaso ng Bengzon na meron ng kasong nakasampa sa ombudsman. So kung gusto po nila akong kasuhan ng unexplained wealth, excuse me, napag-aral naman po ako ng aking mga pamilya sa Amerika, sa London, at saka sa UP, siguro naman hindi naman unexplained wealth po yan. No? At anongin yung mga kaklase ko, buhay naman ako sa isang gated community, hindi ko po pinag-aayabang yan. Kasi bilang Kristiyano po, talaga ang turo sa akin ng lola ko, baliwala po talaga itong mga material na mga possessions. Ang importante talaga, seek ye first the kingdom of God. Yan po talagang pinaniniwalaan namin. Pero, God has been good to the family. Dahil binigyan niya po kami ng lupain dyan sa Parañaque, dati po ay taniman ng palay, biglang naging subdivision at naging commercial pa. Yan lang po yung swerte ng pamilya ko. No? Pero, yun nga po, bilang isang abogado, hindi naman ako po pwede na
baliwalain ko ang karapatan ko, lalong-lalo na itinuro ko naman sa aking mga estudyante sa UP Law kung anong dapat na sakop lamang ng legislative investigation. So ulitin ko po ha, hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na-cite in contempt of Congress, ang Kongreso naman po cited in contempt of the people of the Philippines. Hindi po tama yung ginagawa nila. Pasigaw-sigaw, kapag ayaw ng sagot, contempt kaagad. Nagpa-power tripping na po sila. Miski wala po silang batas na binubuo, tuloy-tuloy ang paninira nila sa pamilyang Duterte. Doon sa extralegal killing, sa droga, at siyempre sa pogo. Hindi po tama yan. Ako po'y naging mambabatas. Binibigyan ko po ng importansya yung institusyon. Pero anong batas ba ho ang bubuin nila? Meron pa bang bagong batas na kinakailang buuin? Yung IHL code po, kami po nagsulong yan at batas na. So hindi lang po murder ang po pwede gamitin kapag nagkaroon ng widespread and systematic killings. No? Pwede rin ang crimes against humanity. Ano pang batas ang buuin mo para dyan sa mga drug killings? Ganon din po sa Pogo. Ang dapat lang nabuuin na batas, total ban ba o hindi? Bagamat doon sa SONA ni PBBM, sinabi niya total ban ng Pogo, ay nako. Iba na po pangalan nila, IGL. At ngayon may kumakalat, may lumulutang. Meron daw 12 na parang 12 disipulo ni Cristo na mai-exempt sa ban. So kapag sinabi kasi ban, lahat dapat bawal. Walang exception. Di ba po? Ay nako. So, ang anong tanong? Magpapa-aresto ba ako o hindi? Well, naniniwala po kasi ako na kapag ang Kongreso ay lumabag sa kanyang kapangyarihan at naging guilty of abuse of power at grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction, illegal po ang kanilang order. Kinikilala ko po na kinakailangan magkaroon ng desisyon sa Korte Suprema. Kaya nga po, aantayin ko ang desisyon ng Korte Suprema. Samantalang nag-aantay po ako, importante po ang aking kalayaan. Hindi ko po isusurrender muli ang aking kalayaan gaya ng nangyari nung una na nasurrender ko siya ng isang araw nung ako po'y nagpakulong dahil di umano, dinisrespect ko raw ang Kongreso. Kung maalala nyo ha, wala pong disrespect doon. Walang pagbabastos. Ang polite-polite ko pa nga. Pagamat, sabi nila, dapat makontent ako muli dahil ang dami ko rin masasakit na salita na sinabi matapos akong mapalaya. Alam niyo po, hindi gaya ng hukuman na pinuprotektahan laban sa pagbabatikos ng publiko, ang Kongreso po, hindi naman binibigyan ng ganyang proteksyon. Wala pong indirect contempt. Bakit? Kasi puro politiko po sila. Kaya po nilang sumagot. Samantala ang mga West, pinuprotektahan laban sa mga pagbabatikos kasi hindi sila makasagot. Ang kanilang sagot ay doon lamang sa kanilang mga desisyon. So, mga kaibigan, hindi po ako pugante. Ako po isang ordinaryong mamamayan, pinaglalaban ang kanyang karapatan. Alam ko po na makapangyarihan ng mga congressmen. Alam ko po napakadami nila. Pero ako naman po, bilang ordinaryong mamamayan, may proteksyon. Ang tawag po dyan, ang Bill of Rights ng saligang batas at paninindigan ko po yan. Dahil kung hindi paninindigan ng mga ordinaryong mamamayan ng kanilang karapatan, tuluyan pong lalabagin ng mga power trippers. Aantayin ko po ang desisyon ng Korte Suprema. Kapag sinabi ng Korte Suprema, ilabas ang dokumento, ilalabas ko po yan. Pero sa ngayon po, antayin muna natin ang desisyon ng hukuman. At kung ako ay in contempt of Congress, tatanggapin ko po yun dahil ako naman, hinihimo ko ang aking mamamayang Pilipino, i-contempt of the people po natin ang Quad Committee at itong Kongresong ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pagtangkilik ha. Alam niyo po talagang nag-iisa lang ako. Ang kalaban ko isang napakalaking institusyon, mga mayayaman, mga makapangyarihan, speaker na kamag-anak pa ng presidente. Pero nandyan po ang aking pananampalataya sa Panginoon at nandyan po aking paniniwala na ang sambayang Pilipino suportado po kapag pinaninindigan ang karapatan ng mga ordinaryong mamamayan. Maraming salamat po at gaya ng aking palaging sinasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have because you're the only country therefore that I will love. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan yung naging pahayag no ni Attorney Harry Roque, pinost niya sa kanyang social media accounts no dahil pinaghahanap na po siya ng Quadcom.
Yung ilang House leaders naman po kinundi na itong sinasabi nilang hindi pagsuko ni Attorney Harry Roque sa Quadcom. Okay? At eto, kanilang kinukundina. Particularly itong si mga leader ng Quad Committee na si Congressman Dan Fernandez ng Santa Rosa City at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barber, no? Dahil sa hindi pagdalo nito at hindi pagbibigay ng mga dokumento, no, sa isinasagawang investigasyon ng Quad Committee sa POGO, sa illegal drugs, sa EJK at sa human trafficking, no? Kanila nang unang pinuri ng dalawang leader na ito ang PNP dahil sa pagsama sa paghahanap, no, sa kanilang operation sa paghanap dito kay Roque na para sa kanila ay pugante. Naipaliwanag naman ni Roque kanina kung saan siya naging pugante, no? Nagbibigay daw ng duda ayon dito sa dalawang leader ng Quad Committee ang hindi pagdalo na at hindi pakikipagtulungan di umano ni Roque sa investigasyon dyan po sa Kamara. At sa pamamagitan lang daw ng committee rin, sa pagdalo niya for transparency and accountability ay malilinis ni Attorney Roque di umano ang kanyang pangalan. Basta makipagtulungan lang daw sa Quad Committee. Kayo mga kababayan, anong masasabi ninyo dito sa usaping ito? May sinabi kasi na former PNP chief na tumatanggap daw ng pera. At ito nga, makikita natin dito. But may umamin na general. yun ang usap-usapan ngayon. They're still validating it, ma'am. Ano pa po yung usap-usapan bukod sa general detail? At syempre, Senator Bato is quick to respond. Kasi syempre, kailangan niyang i-correct ito. Baka mamaya siya daw ay ma-mention na siya yun. 200 M to a high BI official. Meron pa bang ibang mga di umanong sinuhulan? Meron pa bang additional amounts na pinag-uusapan? May pinag-uusapan na yung sa border immigration. Mhm. Hindi ko lang alam, ma'am, yung exact amount, including PNP official. Alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? I think it was mentioned the former chief PNP. Chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Wow. Oh, Alright, yan. salamat General. So former chief PNP daw ang tumanggap suhol mula sa POGO. So dito, syempre si Senator Bato is quick to respond. O ayan, si Senator Bato. Merong sinabi si General, wala pa ako dito kaya, General Villanueva, retired General Villanueva, na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya, merong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing. Yun. Ayan. Dapat lang, iklaro mo, Senator Bato. Magsalita ka na habang maaga pa. Wag yung late ka na saka ka magsasalita. Sige, good yan, Sa'yo? good. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala pong Kilala ganun mo ba nangyayari. ako? Nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. At least malinaw na to Wala na tayong worries na baka Duterte yung ituturo dito. Si Bato na nag-clear ng kanyang pangalan dito. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. Tapos? Sigurado ka? Sigurado Kahit po. selfie. Selfie. May selfie ka sa akin? Selfie, I think wala po. Wala. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako. Ang kulit mo. Hindi mo ko nakita sa isang po. Sigurado ka? Sigurado Bakit po. parang gusto mo? Ay siniguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former chief PNP na tumatanggap sa iyo ng pera. Patay. Laruin ko lang ito. So, General... At least ngayon, hindi na maituturo any of the Dutertes. Gonzales, pwede malaman from you kung sino yung former chief PNP na sinasabi nyo na tumatanggap ng monthly
monthly payroll from Alice Pogo. Go. Oh. Your Honor, I don't have any confirmation, but I'm sure you're not the one. I think so. Good. Thank you. Thank you if I'm not the one. Yun lang, siniguro ko lang. Thank you, General Villanueva. Nag-worry kagad si Senator Bato yan kasi, huwag ka masyadong tiwala dyan sa administrasyon na yan. Thank you for that information. Yan, good. Alice Go. So at least, klarado na. Klaro na yun. Okay. Meron hong revelasyon si Congressman Marcoleta. Meron po siyang ibinunyag tungkol po dito sa Kamara. Naku, grabe talaga. Grabe talaga itong bagong revelasyon na ito dahil alam nyo, ito yung sinasabi ni VP Sara Duterte na dalawa lang ang nagdesisyon sa Kamara at mukhang sinisigundahan ni Congressman Marcoleta yung kanyang sinasabi at talaga nga namang meron ata di umano allegedly nangyayaring hocus-pocus diyan sa budget deliberation ngayong taon na ito. Alam mo, grabe kasi yung kanilang pagiging greedy, kaya na lang din nabubuking ho sila. Eto, panoorin ho natin si Congressman Marcoleta. Congressman Marcoleta, bumibinggo ka na sa akin, ha? Ang dami mo ng sapul na mga pahayag. At grabe nga naman yung mga sinasabi ngayong pagkakataon na ito dahil tipong ikaw lang talaga ang talagang matapang na bumabangga dito sa dalawang peking Panginoon sa Kamara. Ikaw lang. Yung iba, tuloy-tuloy lang ang paghimod ng puwit. Ay, wag naman puwit, banatbay. Tumbong na lang. Kasi yung mga tapang-tapangan dyan sa Kamara, akala mo kung sino matatapang. Ang tatapang lang sa mga resource person. Ang dami dyan mga tapang-tapangan lang sa resource person. Naninindak, naninigaw. Pero yung totoo, pagdating sa paninindigan, wala. Halik sa tumbong ng kanilang dalawang peking Panginoon. Pangalanan nyo nga yung dalawang peking Panginoon dyan sa Kamara. Oy, kayong mga congressman na humahalik sa tumbong nitong dalawang Panginoon dyan sa Kamara, kamusta naman yung mga dila ninyo? Nangingitim na ba dahil sa kakahalik nyo sa mga tumbong nitong dalawang to? Grabe. Kaya kayo ganyan napapaghalataan yung tapang-tapangan ninyo, wala. Gayahin nyo ito si Marcoleta. Pakinggan natin si Marcoleta. Pasok. Setyembre 16, uumpisahan ang pagde-deliberate ng budget ng 2025 sa ating kapulungan sa plenaryo. Ako po ay nakatalaga sanang mga pagtanong ng mga ilang bagay sapagkat gusto kong linawin sa panig ng mga constituents na nire-represent natin sa Kongreso ay kinakailangan po na malaman ko kung ano po yung bahagi ng 6.325 trillion pesos ang siyang magiging benepisyo. Ibig sabihin, ang siyang tutulay sa panig ng mga kababayan. Sandali. Magkano yon, Congressman Marcoleta? 6 trillion po ito, mga kababayan. Hindi ho ito bilyon. Hindi nakakasya sa calculator yan Try ninyo yung trillion sa calculator. Hindi na ho kasya doon. Alam nyo, subukan ninyo i-compute yan dyan. Mahihirapan na kayo i-compute yan dyan. Alam mo? Grabe Diyan mo makikita yung napakalungkot na katotohanan. Malungkot
Alam mo bakit malungkot? Kasi sobrang lungkot po niyan dahil yung pera na yan, galing po yan sa pinaghihirapan natin. Pera po natin yan, 6 point plus trillion. Galing po yan sa pawis ko, pawis nyo, pinagsama-sama, di ang bantot na no? Galing yun doon at yan ngayon ang ginagamit at ginagasta ng Kamara. Alam mo, wala naman sanang problema eh. Kahit gaano pa kalaki yan. Pero kung ganyang kalaki tapos hindi naman natin nararamdaman yung serbisyo ng gobyerno, wala ho tayong napapala, masakit sa puso. Trilyon ho yan. Habang tayo nagpapakapagod, nagbabayad tayo ng tax, nagpapakapagod sa bawat sahod natin, kinakaltas na yun, matik na yun. Ha? Mantakin mo, naghihirap kayo, wala kayong pagkain, wala kayong sapat na tirahan, komportableng tirahan, tapos komportableng at masarap na pagkain. Yung Kamara ay ginagastos lamang para sa sarili nilang pangangampanya. Sige, sige. Isiwalat mo, Congressman Marcoleta. Nating nasa kapos ang buhay. Alam ko po kasi na dalawa yung target ng ating national budget para sa isang taon, 2025. Kailangan po kasing makapagtanong ako sapagkat gusto kong malaman anong bahagi ng 6.325 trillion na budget natin para sa isang taon ang maaaring maging kabahagi ng mga kababayan nating kapos na kapos sa buhay sapagkat sila po ang pinaka-representa ng aming party list. Ito yung Sagip party list. 1-digit inflation o 9-digit poverty incidence. Nangangahulugan po talagang mababawasan ang mahirap. Ngunit, dahil nga po sa wala namang gumagawa, walang nagsisimula para gawin, mananatili pong mahirap yung mahirap. Isa na naman pong tradisyon ang mukha. Grabe kung this time 6.3, di ba? Yung nakaraan ay 5.2 trillion. Nako po. Naramdaman nyo po ba yun? Hindi naramdaman nyo po ba yun? Yun yung nakaraan, 5.268. Ngayon po 6 plus trillion, di ba? Ayan ang pag-uusapan dito ngayon, magkano? Grabe grabe. Tapos hindi ho natin nararamdaman. Pakinggan. Ang ayaw po nilang pahalagahan. Sapagkat ngayon lang po ako makakakita uli ng isang pagkakataon na yung pong miyembro ng majority katulad ko, hindi na pwedeng magtanong. Puro lang po yung miyembro ng minority. Hindi po ganun ang tradisyon namin Abay, bago na, no? Bago na talaga ang patakaran ngayon. Bawal na magtanong, ha? Ang bira, oo. Hindi na pwedeng magtanong yung majority, baligtad. Ang pwede na magtanong yung minority. Sino yung mga yun? Yung mga komunista. Mantakin mo yung mga komunista, pwede na silang magtanong ngayon. Etong mga supposedly quote-unquote ay majority ay hindi pwede magtanong. Grabe. Sabi nga ni Congressman Marcoleta, ito po'y bagong tradisyon na naman na hindi sinusunod ng pamunuan ng Kamara. Kaano ba yung unang tradisyon na hindi sinunod? Yung pong binibigyan ng courtesy o cortesia yung Office of the Vice President pagdating sa budget, di ba? Dati, pwede ho, alam mo yun, what's the budget, di ba? Minumove na, move for na kagad. Wala nang tanong-tanong. Ngayon, porket naging oposisyon, si Pangulo tuloy, hindi, sa bagay, mas bagay naman, Pangulong Sara Duterte.
Hindi, totoo naman. Porket oposisyon na si Vice President Inday Sara Duterte, siya na po ay sobrang binabatikos sa budget, inuusisa. Noong mga nakaraang taon nga daw, di ba? Sino pa ang nag-move na na kagad yung budget? Walang iba kung hindi ho si Sandro, yung anak ho ng presidente. Ngayon, grabe ho. Ang kakapal na mga mukha nung mga nagtatanong sa kanya na ang gamit-gamit na apatatos o yung sapatos ay grabing kamahal. Bag, 1 milyon. Relo, 1 milyon. Ang kakapal na mukha magtanong ng di ba, ng kesyo dapat maging transparent. Di ba? Kaya lang, alam mo, itong nagtatanong sa kanya kay BP Sara Duterte ng patungkol sa budget, kahit anong suot ng mga mamahalin ng relo, bag, mukha pa rin ampas lupa. Hindi kasi alam mo, yung class, hindi ho yan nabibili. Kahit, sa totoo lang yung class, hindi ho nabibili yan. Kahit mag-suit ka ng sobrang ganda at mamahalin dyan. Kung ikaw ay talagang balasubas ka pa rin. Kung ikaw ay hampas lupa, kahit ano suotin mong di bagay. Di ba? Bakit ba natin pinupuna yun? Hindi, kasi sinasabi lang ho natin yun. Kasi sila ho yung mga hipokrito. Sila po yung mga double standard. Kumakapo na sila sa Office of the Vice President na kesyo ganire. Kesyo meron pa silang spoil na ganyan-ganyan. Sino ba ang mukhang spoil sa inyo? Porket maganda lang si BP Sara Duterte, maputi, matangkad, spoil na. Porket kayo dugyot, maitim. At saka mukhang gusgusin, hindi kayo spoiled. Hindi ganun ang usapan dyan. Ang tradisyon namin, mauuna lamang pong magtanong yung minority. Yun ang tradisyon. Pagkatapos, kasunod na naman ang majority, maging alternate na po yun. Hanggang maubos na yung minority, dahil po konti lang sila, kami ng mga majority ngayon, pwede nang magtanong sa lahat ng ahensya. Grabe. Ngunit hindi po tayo pinayagan. Wala po akong magagawa. Grabe naman yun. Talagang, bakit hindi nyo pinapayagan si Congressman Marcoleta? Di ba? Porket magtatanong lang. Alam mo, ito yung sinasabi nating napaka-hipokrito ng leadership ng Kamara. Napaka-hipokrito. Actually, may revelation nga dyan yung idol nating si Ted Filon. Bakit? Meron siyang kinausap na komunista. Sabi niya doon, tinanong niya, kung yung mga departamento ng ating bansa, di ba, yung mga sekretary, tinatanong ng Kamara kung saan ginagamit ang pera, kayo bang mga congressman, sino ho ba ang nagtatanong sa inyo? Wala akong masagot yung komunista. Ang sinasabi niya, meron kaming internal auditor. Internal auditor, kayo lang yun . Internal auditor, pwede nyo diktahan. It should be separate body. Tama, mali. So that magkaroon ng check and balance. Di ba? Ganun lang kasimple yun . Pwede nyo ba sabihin, pwede ba nating i-justify na, halimbawa, Office of the Vice President, hindi, wag nyo na kaming tanungin. Bakit? May internal auditor kami. Meron kaming internal auditor. Kami nang bahala sa pag-audit sa sarili namin. Hindi, di ba? Pag ginanin nyo siguro ni Vice President nyo, magagalit kayo. Pero kayo, Pag tinanong kayo, sino nag-audit sa inyo? Sino ang pwedeng magtanong at magbusisa ng budget ninyo? EOU.
Sino pwede magtanong sa inyo? Wala. Internal auditor. No, wala na masagot, internal auditor na. Di ba? Ganun kayo ka-hypocrite. Ganun kayong mga double standard na mga animal dyan sa Kamara. At eto naman, si Congressman Marcoleta, kung kailan siya ay may karapatang magtanong. Dahil remember, equal sila dyan Hindi naman porket representante ka lang ng party list, hindi ka na equal do sa district congressman. Hindi Remember, we should respect every congressman na magtatanong patungkol sa budget. Bakit? Kasi they are representing people. May boto sila, nire-represent po sila ng taong bayan. Ibig sabihin ng representante ka yun yung tao na para magtanong Nire-represent mo sa kanyang yung kanyang party list. Bakit ayaw ninyong pagtanungin? Ganyan kayo kawalang niya talaga May tinatago kayo? Kasi ang alam ko yung mga asawang ayaw magpatanong. Yung galit-galitan. Pag umuwi, wala. Pag umuwi, di ba, pasigaw-sigaw na mga asawa dyan. Ayaw, tatanong nga, bakit ba? Problema, basta ito na yung sahod ko. Yung mga pasigaw-sigaw na ganyan. Kunwari lang yan. Tapang-tapangan. Pero sa totoo lang, may tinatago yan kaya ayaw magpatanong. Ganyan ba? Ganyan ba kayo? Kaya ayaw ninyo pahayaan si Marcoleta na magtanong sa inyo? May tinatago kayo? Yung dinagdag ninyong 1 trillion, saan napunta yun? Yung mga insertion nyo, yung mga dinadagdag ninyong budget na wala naman sa hiningi ng departamento, wala naman sa plano at inalat ng DBM. Tapos in-insert lang ninyo. Ba't ayaw ninyong hayaan magtanong ang ibang congressman? Bakit nyo binaban ng pagtatanong ito si Marcoleta? Ay, kayo. Obvious na kayo, ha? Obvious na kayo. Talagang winawalang nyo na yung pera ng taong bayan, ha? Lamang sanang pagtatanong ay nakatuon lamang doon sa tinatawag na general principles. Para lang po yung tono ng pagde-deliberate ng budget ay mailagay natin sa wastong perspektiba. Ngunit kagaya nga po ng aking ipinaliliwanag, ayaw na po nila kaming magtanong sapagkat ang tangi nilang layunin ay tapusin kagad ang deliberation ng budget sa plenaryo sa lalong madaling panahon. Ako po'y nalulungkot sapagkat hindi po mabilisan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, makilala natin, makilatis natin, maintindihan natin, maipaliwanag natin sa mga tao na sila yung beneficiaryo nitong isang napakalaking cheque na ito na ang kanyang katapat na halaga ay 6.325 trillion. Saan gagamitin ang checking ito? Nako, grabe. Kailangan kasing masagot ng diretsahan at ng walang pag-aalinlangan. Diyan sa budget, isang checking napakalaki ang halaga. Grabe. Ilang kababayan nating mahihirap ang mababawas natin sa kanilang bilang. Yun sana ang kailangang masagot dito. Sa bawat budget, na inilalatag natin taon-taon, nasisiguro sana natin na meron tayong napapag-graduate sa kahirapan ng mga kababayan natin hanggang sila ay maubos. So kung gagayahin natin ang China, isang taon lang dapat nag-graduate na lahat sa kahirapan ng ating mamamayan. Ito yung gusto ko sanang masiguro. Ito yung gusto kong masagot ng diretso. Ang problema, ayaw. Hindi kami pinagtatanong. Ay, grabe naman yan. Gusto ko sanang kusisahin kung bakit yung Magna Carta na ginawa natin sa loob ng 15 taon, Magna Carta 44, hanggang ngayon ay hindi naipatutupad ng maayos. Walang implementing rules and regulations, walang listahan ng mahihirap na sila ang magiging beneficiaryo nung batas na yon. Hindi umuusad.
Walang ginagawa yung National Anti-Poverty Commission. O, sino ba yun? Walang ginagawa ang NEDA para yung listahan na yon ay makuha natin. Sino ba yung secretary doon sa anti-poverty? Yung advisor doon. Siguro sigurado ako bobo yun. Sigurado ako bobo yun. Bakit? Lalo tayo naghirap eh. Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Kung matalino yung advisor na yun, hindi sana hindi tayo naghihirap. Lalo tayo naghirap eh. Sa madaling salita, bobo. Bobo. Ngayon, kung ang tinutukoy nila ay mabawasan ng 1 digit ang kahirapan sa ating bansa, at hindi naman sila magsisimula, kahit kailan ay hindi matutupad yung kanilang hangarin sapagkat hindi gumagalaw yung batas at walang gustong sumagot at walang gustong gumawa at ayaw nila kaming bigyan ng pagkakataon na makapagtanong dito sa bahaging ito. Grabe, alam mo, matindi na talaga. May martial law na talaga. Ako, naniniwala ako may martial law na nagaganap eh. Bawal nang magtanong eh. Bawal na magtanong, bawal na mag-criticize, bawal na mag-against sa gobyerno, or else gagawang ka ng kung ano-anong kaso, iuugnay ka sa kung saang anomalya. Ito naman sa pagkakataon na ito ay hindi ka papayagang magtanong. Ako, tingnan nyo. Ito lang pustahan tayo, magkakaroon ng darating ang panahon na magkakaroon ng kaso ito si Marcoleta. Iuugnay ito. Gagawan to ng iskandalo. Kasi ganyan sila eh. Pag kinontra mo, gagawan kanila ng eksena. Gagawan kanila ng skandalo. Gagawa sila ng script na, alam mo yun, para doon dungisan ka. Mga ganyan ang ginagawa nila eh. Napakawalang niya, di ba? Ako lang kung kakayanin nila ito si Congressman Marcoleta. Tandaan natin, Itong si Congressman Marcoleta, pagkaalam ko, talagang suportado ito ng iglesia. Hindi ko alam, pero kita naman natin, lumalabas po ito sa kanilang parang channel. Talaga nga namang balita ko lang naman po yun. Talaga pong respetado ito sa iglesia. At kaya na nga naman malakas ang loob nito dahil suportado ho ito ng iglesia. Hindi ho natin alam kung baka naman, ewan natin baka naman dahil sa ginagawa ni Marcoleta na ito, ang gigipitin naman ay INC. Di ba? Kasi ginawa na nila ng halimbawa yung kay OJC. So, ibig sabihin, kaalyado ka ni Duterte, Sige, ikaw ang gawa namin ng kung ano-anong kaso. O, ito naman ngayon, kaalyado ka ni Marcoleta, Ikaw yung ni Marcoleta, gawan ka namin ng istorya. Ewan ko kung kakayanin din nila ito dahil tandaan natin ng INC, nagbablock voting po yan. Kaya nga, alam nyo, mga kapatid natin sa INC, pag binastos o kaya pagka ginawa ng kung ano-anong script o pagbibintang dito kay Congressman Marcoleta, alam nyo na, sa 2025, yung Senate slate ng administrasyon nito, ilagay nyo sa kangkungan. Hindi, kaya nga, ito lang, tanong ko lang naman po ito. Hindi ko sinasabing ito ang totoong nangyayari. Ako'y nagtatanong lang, hindi kaya ito na ang simula ng pagtutol? Kasi meron talaga ako mga kilala, ayoko na lang banggitin, meron ako mga kilala na tutol na sila sa mga nangyayari sa gobyerno. Pero hindi kasi sila yung yung lantarang nagsasalita na sa mga pangyayari sa gobyerno, hindi sila ganon. Usually, ang INC pumapasok lang yan during the last day before the election
Doon lang sila naglalabas ng kanilang hindi ko alam kung anong tawag nyo doon para sa kung sino yung boboto, di ba? Pero hindi kaya si Marcoleta na yung para bagang kanilang, alam mo yun, kanilang sinusuportahan na magsalita para isiwalat ang mga baho ng gobyerno na ito. Hindi na rin ho kaya sila nakakatiis at pinadadaan na lang ho nila sa kanilang membro na nasa Kamara. Hindi ko ho alam Pero tingnan natin. Sa tingin ko medyo mabigat itong paratang ni Congressman Marcoleta. Di ba? Na hindi pinapahintulutan, questionin ang budget, lalong-lalo na yung pagbibigay sa mga Pilipinong nangangailangan. Gayong napaka-importante nito sapagkat ang kinakatawan nga natin ay yung mga mahihirap na kababayan dito sa ating bansa. Maraming salamat po at manatili tayong malakas, matatag ang pananampalataya, paniwala sa Diyos. Na kahit ano pong mangyari, huwag tayong kakalas, silaban po natin ang katwiran. Salamat po. Yan naman ang gusto ko kay Congressman Marcoleta. Laban lang. Alam mo, mabigat Alam mo kung bakit? Alam ko yan. Tayo, biktima tayo. Biktima tayo ng injustice. Ika nga Biktima tayo ng injustice. Pag lumabang ka, yayariin ka ng kaso. Biktima tayo dyan, di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mahirap po yung lumaban sa gobyerno ngayon. And yet, si Marcoleta nanindigan. So that's the end. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, News ko po RD. Please like and share, and don't forget to hit the notification bell. Thank you.